Narito ang balitang ibinahagi ng Yahoo News Japan at sa New Era Live ng bansang Namibia na ibabalita rin ni Mr. Kwento sa inyo. Bakit nga ba mas pinili ni Luis Nery si Junto Nakatani at hindi si John Riel Casimero? Totoo nga bang Nery bumagay ang buntot na naman kay Casimero? Mainit na usapin ngayon sa mundo ng boxing ang naging payag ng kontrobersyal na Mexican fighter na si Luis Pantera Nery sa halip na pangalanan ng Filipino warrior na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Mas pinili ng dating 2 Division World Champion na amunin si Junto Nakatani, ang bagong akyat sa Super Bantamweight Division mula sa Japan. Ayon sa ulat ng Mexican sports media na Esquerdazo, si Nery ay nakapirma ng 5 laban sa Asia sa ilalim ng bagong kasunduan ng 3-150 Lash Bumo promotion na pinamumunuan ng dating Japanese World Champion na si Koki Kameda. Isa sa malinaw na target ng Mexican bad boy ay si Nakatani na kasalukuyang umaangat ng pangalan matapos iwanan ang kanyang bantamweight belts upang subukin ang Super Bantamweight Division. Mismong si Nery ang nagsabi na "I want to fight Nakatani. It will be a wonderful match, a good fight." Isang taas ang minsay na pinakita ng malinaw na direksyon ng kanyang karera. Kung susuriin mga kwento, tatlong pangunahing dahilan ang makikita kung bakit hindi si Casimero ang pinili. Una, ang status at momentum ng dalawang boksingero. Si Nakatani ay isa sa mga pinakabagong bituin ng Japan at kasalukuyang pinag-uusapan bilang susunod na posibleng makaharap ni Naoya Inoue sa isang dream match sa susunod na taon. Samantala, itong si Casimero ay naharap pa rin sa mga kontrobersiya at kawalan ng malinaw na direksyon ng kanyang boxing career. Pangalawa, ang merkado at promosyon. Malinaw na mas malaki ang kita na interes na may dudulot ng laban kontra sa isang Japanese star kumpara sa isang Filipino fighter na hindi na kasing lakas ng dating market value sa Japan. Malaki ang fanbase ni Nakatani sa kanilang bansa at suportado ito ng promoters gaya ng kampo ni Kameda. Para kay Nery, isang mas ligtas at mas kapaki-pakinabang na opsyon ang tumutok sa isang laban na tiyak na pagtutuunan ng pansin ng media at mga fans. Pangatlo, ang risk-reward factor. Kilala si Casimero bilang isang delikadong kalaban na mahirap talunin, ngunit hindi na kasing laki ng prestiyoso o kita ang may dudulot ng laban sa kanya. Sa madaling salita, high risk, low reward. Sa kabilang banda, si Nakatani ay parehong mataas ang prestiyoso at mataas ang posibilidad na malaki ang kita, kaya natural na mas pipiliin ni Nery ang hamong ito. Dagdag pa rito, binanggit din ni Nery na ang kanyang natural na timbang ay nasa Super Bantamweight, bagamat halaban muna siya sa featherweight ngayong Oktubre. Malinaw ang kanyang plano na mananatili at magtatagumpay siya sa Super Bantamweight. At kung doon siya tututok, si Nakatani ang pinakamalinaw na target niya sa Japan at hindi itong si Casimero. Hindi rin matatawaran ang personal na interest ni Nery sa Japanese boxing scene. Anya, "I enjoy going to Japan and I want to fight there again." Isa itong payag na nagpapatunay ng laban kay Nakatani hindi lamang para sa prestiyoso, kundi para rin sa kasiyahan at karanasang hinahanap ni Nery. Sa kabuuan, makikitang hindi aksidente ang naging desisyon ni Luis Nery. Ang pagpili niya kay Junto Nakatani ay bunga ng kombinasyon, estratehiya sa karera, mas malaking oportunidad sa merkado at mas malinaw na landas patungo sa mas malaking laban, lalo na kung mauwi ito sa isang showdown muli kay Naoya Inoue. Sa ngayon mga kwento, nananatili ang tanong ng mga tagahanga kung matutuloy ang laban kay Nakatani, ay magbabalik ba si Nery sa tugatog ng kasikatan o harapin niya ang isa pang hadlang na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanyang pangarap na muling maging world champion. Pero ayon sa mga opinyon ng mga marami, sa panahong si Casimero ay nasa Super Bantamweight Division pa, umakyat na si Nery sa Featherweight Division at sa ngayong si Casimero ay nasa Featherweight na. Sinabi naman niya na bababa siya ng timbang sa Super Bantamweight para harapin si Nakatani, pero kung hindi mangyari ay talagang kampante raw siya sa Super Bantamweight na timbang. Yang sabi ng ilan, "Anyari Nery." Mga kwento, isa sa mga target ni Filipos Ngitumba ang ating pambato na si Carl James Martin. Matagal na rin itong naghamon si Filipos mula nang natalo siya ni Casimero, pero sa ngayon nahawak na niya ang kanyang WBO Global Super Bantamweight title at si Martin ang numero 1 sa world ranking sa World Boxing Organization Super Bantamweight Division. Para bang gusto niya na siya ay gawing tune-up fight ni Martin bago harapin si Naoya Inoue. Pero dahil numero 1 na si Martin sa WBO, sa kampo nila ay malabo dahil gagawa ng paraan ng team ni Sean Gibbons na mapapanatili si Martin na numero 1.
para mapapanatili ang posisyon nito. Baka pipili sila ng kalaban na malayo sa world rankings ngayon kaysa makipagsapalaran kay Filipos na naghamon. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Sam Duquesa, kay kakwentong Gabriel Nalasa, kay kakwentong Iron Jet, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.